kung papaano magtanong yung mga congressman versus doon sa mga senador. O, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Actually, yung mga senador, mayroon pa nga silang field trip eh. So, sige, pupuntahan natin yung mess hall, tapos pupuntahan natin yung ganito, yung ganito, yung ganito. Titingnan natin yung mga septic tank na yan. Hindi nyo na kailangan tingnan yung septic tank, wala naman dyan yung tao eh. Nakatanggap tayo ng intel na regular daw na nililinis yung mga septic tanks na yan. Kaya kung meron daw mga bangkay dyan, buto-buto dyan, nahigop na yan noon pa. Diyos mio. Anyways, ito na po. Ito na yung yung question ni Dan Fernandez. Kasi ganito ang istorya nito, mga bossing. Nung panahon ni Bantag, itinalaga niya bilang itong si Angie Bautista, tinalaga niya para sa isang posisyon na yun nga, hahawak siya ng mga tao. Kaya kinwestiyon yun actually ng DOJ nung panahon ni Bantag kasi paano siyang na-hire as a superintendent kung contractual lang siya. So may expose dito yung kasinungalingan niyang Angie Bautista na yan. But anyways, partly dito, may kasalanan si Bantag dito. May kasalanan si Bantag kasi nga bypass niya yung SEC, yung civil service ruling. Under oath. Remember this, you are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling ka, pakukulong ka namin dito. Magsisinungaling dito sa committee to. Otherwise, we will be citing you in contempt. Ang pogi ni Bisna, happy birthday. Deliberation, no? Meron lang kasi ako nabasa and it really worries me, because during the Senate hearing yesterday or the other day, no? May nabasa. Tinan mo. Noong natanggap ng Senate yung sulat ni Secretary Guevara patungkol dito sa pag-oppose nila at pagtatag nila as unconstitutional, yung pag-appoint dito kay Angie noong 2019, tinanong nila kung may civil service ka ba? Opo, may civil service po ako. So pagkatapos nung sagot, wala na. Tingnan nyo dito kung paano hinandle ng Congress yung same issue na hindi qualified si Angie Bautista. Hindi siya qualified na maghawak ng mga ganyang kalalaking posisyon. At lalong hindi siya qualified na sumweldo ng malaki kasi malaki ang sweldo ng superintendent. My goodness. Eto. Asa ako din. And I was able to read a news article sa Philippine Star. Sa Philippine Star, this was written by Ralph Edwin Villanueva noong February 28, 2020. And this pertains to the appointment of Superintendent Angie Bautista. Dito po, sinasabi that you were appointed as confidential assistant. Is that right? Were you appointed as confidential assistant by DG Bantag? Yes or no? Mr. Chair, Your Honors, appointed na po ako noon na Administrative Officer 5. No, noong September nung inappoint ka ni DG Bantag, ano appointment mo? Meron kang contract of service with Bucor noong November 1, 2019. Yes sir, noong pong September 2019, confidential assistant po ako, JO position po yun. Tignan mo, ang linaw naman kasi ng tanong sa iyo, Angie. Ang hilig mo kasing guluhin eh. Alam mo si Angie, dati siyang nasa PNP. So ito, alam na nito kung paano talaga, alam mo yun, manggoyo ng investigasyon. So ang ginagawa niya, may tanong sa kanya straight November, pero ang kinukwento niya yung September. Walang hiya talaga Hindi na, alam mo, ito yung mga sinasabi natin na sa Senate nakalusot. Sa Congress, tinan mo. Yan. Remember, you are under oath. Yes, huwag tayong magsisinungaling dito sa committee to. Otherwise, we will be citing you in contempt. Okay. So noong September, you were appointed as contractual employee. Is that right?
Yes, Mr. Chair. Yes, and November 1, you were designated as the superintendent of the CIW in Mandaluyong City. Is that right? November po yata, sir, ako na-appoint Yes. na... Yan sabi ni Tito Apple, kasi si Tito Apple, ano yan eh, alam niya yan dahil syempre magaling yan. Apo si Tito Apple yan eh. Dati daw BJMP captain si Angie Bautista, tapos may ini-split sa akin kung matutulungan daw siya ni Mocha para ilapit sa mataas yung mga ikinakaso niyang graft and corruption sa namumuno noon sa BJMP. Naku. Ang taki mo, gusto pa palang gamitin si Madam Mocha para sa personal na interest nito. O meron daw siyang ano yan, mga kinakasuhan ng corruption. Mga kaso ng corruption, tapos kayo naman yung mga corrupt. Oo, Tito Apple talaga, no? Mga loko-loko talaga itong mga kaibigan mo na to. Wait. I'm not asking about the appointment or as administrative officer yet. Yep. We will come to that, no? So marami siyang mga pinapatrabaho o tinatrabaho diyan sa Bucor na mga ano daw, na mga tawag dito ay sa BJMP. Marami siyang mga pinakakasuhan ng graft and corruption. Oo, so ang kapal ng mukha, ano Tito Apple, ano siya ng graft and corruption, nagrereklamo siya sa mga kasamahan niya sa BJMP sa graft and corruption. Pero habang siya ay sitting personnel ng BJMP, caterer siya ng Bucor, which is bawal na bawal yun. Bawal na ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya tapos meron ka ring kontratang iba or conflict of interest. Bawal na bawal daw yun. Pero nagrereklamo siya tungkol sa korupsyon. Pero siya yung unang korap. Kasi nakaupo siya sa BJMP tapos kumikita siya sa Bucor. Which is bawal na bawal yun. So what I'm asking you is, after the appointments as a casual or a contractual employee, as a confidential assistant, you were designated and appointed as superintendent of CIWD. Mr. Chair, hindi po. Hindi ka na-designate as CIW superintendent? Hindi po ako na-designate po nung contractual po ako as CIW. Hindi. So Hindi po, meaning, sir. nung November 1, wala kang designation bilang superintendent ng CIW. You are under oath. Remember this, ha? You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling ka, pakukulong ka namin dito. Mr. Chair, ganito po kasi No, yun. wait. You answer me yes or no. May designation ka ng CIW as superintendent. Yes, sir, meron po ako. Okay. So Pero- meron ka designation. Anong date? Hindi ko po matandaan, sir. November 1, 2019. Yes, sir, Andito ang na-appoint human resource ng division ng Bucor. Andito ba? Bucor. Sino ang ating sa human resource? Remember, Oy, kaibigan ko yun, yung naglalakad-lakad sa likod. Yung naka-blue. Hoy, basketball ka ng basketball dyan, ha? Tangkad-tangkad mo, ha? we have to remind all the resource speakers to please Marami akong kaibigan sa Congress at saka sa Senate, mga player ng basketball. answer correctly. Otherwise, we will be compelled to do something that you will not like. Okay, sige. Human resource, sino? Please state your name and your position. Human resource. General Katapang, sino ang human resource natin? Nasa labas po, nasa... We are calling them at the holding center. Can you Mr. kindly Chair. call Yes. okay, while we are waiting for the human resource, Superintendent Angie, according dito sa news article, no, nagbabase ako sa veracity ng Philippine Star and the reporter, si Ralph Edwin Villanueva, kasi at stake yung kanyang reputation dito. Pag sinabi mo na nagsisinungaling siya, ibig sabihin siya ang may mali at ikaw ang tama. And that's the reason I wanted to verify this news article na lumabas. At according dito sa article na to, November 1 ka na-appoint bilang CIW superintendent. And that what I wanted. Narinig mo ba kahapon sa Senate inquiry, sa dami nung haba nung Senate inquiry,
Actually, yung Senate inquiry was nung Tuesday. Narinig nyo ba na sinabi nila na you are under oath? Under oath ka, pakukulong ka namin. Di ba naririnig mo lang yun kapag yung mga hinihiring ay normal na tao? Mga pulis. Di ba? Pero nung sila katapang, para lang silang pumunta ron para magkwentuhan, di ba? Nakita mo ba na may ganito na merong alam mo yun, hulihan? Merong hulihan ng kasinungalingan? Meron? Wala, di ba? Actually, ang daming ang kasinungalingan eh. Ang daming ang palpak na sagot kahapon eh na ipinakita natin eh, pero yung Senate parang okay. To confirm. CIW ka ba superintendent ka ba ng CIW nung November 1 nung 2019? Ayan, sabi kasi nito nila Aromas, ang galing magtanong ni Representative Fernandez. Alam mo kung bakit? Kasi itong mga to nagtatrabaho talaga. Walang papogi, walang camera. Ginawa nila assignment nila, pinag-aralan nila to at talaga namang meron silang gustong mangyari. Yung nasa Senado kasi puros mga sikat na yun nandoon eh. Mga sikat na artista, sikat na mga pulis, sikat na mga politiko. Kaya hindi na nila ginagawa yung mga assignment nila. Actually, ang nakakaalam ng mga bagay-bagay, yung mga staff nila. Di ba ito bang mga congressman, nakita nyo ba na may mga staff sa likod? Nakita nyo ba na may mga staff sila na bumubulong-bulong sa kanila? Wala, di ba? Alam nyo kung bakit. Kasi ginawa nila yung trabaho nila. Nag-aral talaga sila nung leksyon nila. Oo, inaral nila yung kanilang mga asignatura. Kaya ayan, kahit pa ikutin mo sila, alam nila na chinacharot mo sila. Bakit? Kasi inaral nila yan. Yung mga nasa Senado, inaral ng mga staff nila yung issue. Kaya ngayon, pag sila yung nagtatanong, wala silang masyadong conviction. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga sila interesado. They just want kasi nakakahiya naman kung dinidinig na to sa Kongreso, tapos hindi nila didinggin. Actually, redundant na nga eh. Yes or no? Yung date po kasi sirang hindi po ako sure kasi po na-appoint muna po Kailan ka pumunta ng Mandaluyong? Kailan ka nagsimula ng iyong panunungkulan bilang superintendent ng CIW? Nung pagkatapos ko po sir ma-appoint na Administrative Officer 5. So, meaning nung ma-appoint ka noong November 11 sa personal selection board noong November 11, according to this, November 11, na-appoint ka. So, meaning doon ka lang nagsimula. Yes sir, yun po. Okay, November 1, hindi ka nag-assume. Hindi po ako nag-assume. Hindi ka na-designate bilang superintendent. Hindi po sir eh. Sigurado ka? Yes sir. Okay, so nagsisinungaling tong tong Philippine Star. Kasi po doon lang po ako pwedeng i-designate sir eh. Kasi po bawal po Hindi, what I'm trying to say is kung na-designate ka through official document ng human resource. Tawagin yung human resource para malaman po natin. Kasi pwedeng na-designate ka lang through the Bucor chief. Pero hindi ka kasama doon sa yung mga listahan ng mga qualified under the law and the Civil Service Code. Hindi ka kasama doon sa listahan. You're handpicked para mapunta sa posisyon na yan, which is bawal na bawal. Kasi bawal na bawal yun at madidemoralize yung mga may civil service commission certificates, yung mga may schooling, may special schooling para sa mga trabaho na yan. Kapag ginawan mo ng politika, madidemoralize yung mga next in line. Kumbaga, bawal na kung ikaw ay contractual, mantakin mo contractual ka na empleyado, bigla kang naging pinuno, bigla kang naging head nung mga nauna pa sa'yo dun, di ba? Saan ka naman? General Bantag, yes. So, panahon ni General Bantag. And then the reason why we're asking this, because actually, ang sinasabi nga ni General Bantag dito, I personally chose her
para makatulong ko siya dito, it turned out, siya rin pala yung maglalaglag sa akin. Kasi di umano, yung mga reklamo na ibinintang kay Bantag, di umano, galing daw lahat yan dyan sa Angie na yan.